Enero 19. Thanks God, gupihito namon panahon niya ng adlawhan Lunes. Salamat! Nga gidada mo iliwat nga thank you nga dadto natin mga kapatid nga nakatutok hiton Ira Radyo, DYS Radyo Pilipinas, Borongan. Yes, good morning Eastern Visayas, diri nag-uusaan adton DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Nagbuburoblig, nagtatarambayayong adton bugos nga person PCO, dini naman na Eastern Visayas. So kita inuupdan nato natin mga ka-RP dito naman na DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog ni Ate Suset Pretensyo. Yes, ang DYSL naman Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sugod na ay Kuya Jebik Ipis. And ang PCO and PIA Philippine Information Agency habiliran na dahil Sir Rodrigo Victoria. And uupdan pa kami hadto natin mga kausa akadem ng DYDC adton radio station na natin igindandasig liwat nga institusyon ng edukasyon din ng Eastern Visayas, syempre adton Visayas State University nga naay Cloudy Gayunda. Kain pa, ano pa niyo pagtutod dyan? So din hila ka matutok ito niyo radyo DYS Radyo Pilipinas, Borongan, OGSL, ngan DYDC. Dihamuan na syudad dan Borongan, saring pa ito naman mga kausa. Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office, amount of rainfall 0 mm. Chance of rain is 0% at index 22 to 33 degrees Celsius and the air quality is so far so good. Gratis. Ito naman maribhang pang kagagabaan and big check adton pagtaga-kuryente tubig. Suda mga salamat, dear God. Sige, katuon natin para liwat kita masayod kung ano liwat iton kahimtang iton panahon na natin mga ka-RP. Dito naman na sugod. Dito hat Calbayog, sugod, habiliran, nga na sugod man. Dito naman na natin mga ka-partner liwat edukasyon. Adon na DYDC. Hainit at uunahan, Kuya Alquin. Yes, naton di ka partner. Ang naman super taking engineer ito niyo radyo engineer Alquin Baldonido, hangaran po ito naman ni Sam kan Ate Ruth Rivera Abunda kan Chef Tecudes ngan kan Kuya Buboy ngan hadton tibok nga persahan production team niyo radyo kami na welcome nga dadto na join na live streaming na mamati radyo ngan ipinagiliwat hadton PBS receiver kadto naton ladies first ha mga gentlemen kadto naton ni Ate Suset Jebik anay kita. Sige, mas mayo liwat. Gwaping damit ha iyo, Kuya Jebik. Ma'am, pasadalanay kita ngadto naman ha. Sugod Southern Leyte. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Sir Jebik. Yes, Ati Sok, maadyo nga buntag, no? Maupay nga aga sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan, kang Zuzet, o sa itong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, o kang Glode, o sa itong mga kaubanan diha sa DYDC FM sa Dakbayan sa Baybay. And of course, ang Philippine Information Agency Biliran, pinaagi ni si Rod Victoria, akong sublion, maadyong buntag, gikan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Ato nahon natin Sok, kahimtang sa panahon sa lalawigan sa Southern Leyte sa buntag, pagkalindot sa kabuntago nagpakita gyud ang haring adlaw and hopefully magpadayon kining alindot nga panahon sa tibuok nga adlaw, labi na karong adlaw Ati Sok, adlaw nga Lunes, Enero 19, adunay dako nga kalihukan din magasugod ang usa ka semana nga Regional Schools Press Conference sa 2026 kay ang division sa Southern Leyte particular din sa lungsod sa Sugod mo may host no mo man ang nag-host sa naasing kompetisyon karon nga tuig and sa opening activity karon nga buntag and
gani nagasugod na ni ato pang weekend ang pangpangabot sa nagkalain-lain ng mga delegates gikan sa 13 ka division, and hopefully magpadayon kining anindot nga panahon kay aduna ba sila parade unya sa opening activity. And kahimtang sa kuryente, ang Southern Leyte Electric Cooperative ang nag-supply sa kuryente sa tibok probinsya sa Southern Leyte, apila sa pipila ka barangay diya sa lungsod sa Abuyog. Wala man hinuy gipagawas nga update no kung ano na may power interruption, and hopefully wala po yung mga emergency power interruption, labi na kay nalagid akong activity din sa lalawigan sa Southern Leyte og unang adlaw sa semana na ay klase na ay trabaho, and mayong taog anindot pod ang ihatag nga supply sa kuryente sa taga Suleco. Hinuon giklaro man sa Suleco nga ano na gid sila naka-standby 24/7 gyud na naka-standby lang mga linemen kay kung in kaso dunay mga emergency nga pinakalit nga pagapawong sa kuryente, dunay mga problema dali ra kana masulbad sa naasoy nga electric cooperative. Sa lain pa nga update ni adtong weekend, ang atong mga kalungsuran dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, labi na dinhi sa lungsod sa Sugod o sa uban pang mga kalungsuran, nagpahigayon og kini nga sakay-sakay kini laging pagsaulog sa kapistahan sa Balaang Bata o Senior Santo Niño. So usama po ni sa naandan nga basta gani fiesta ni Senior Santo Niño matag Enero, nagyud kini nga sakay-sakay usa ka fluvial procession para gyud sa pasalamat no og paghatag og pasidungog sa Balaang Bata sa iya nga paghatag og anindot nga kinabuhi sa ato nga tanan. So isip pagpasidungog mao nang adunay activity, and gipasalamatan gyud sa ato nga mga LGU. Mapasalamaton ang mga LGU sa Coast Guard ug sa ban pang otoridad, sila usab nga pagsuporta og pagtimon kagahapon kay importante man pod nga naagid ang Coast Guard ug ang PNP nga nagamonitor kagahapon sa naasoy nga activity. Pero ang dakbayan sa Maasin kay naman po kining sakay-sakay, actually sa Maasin, sakay-sakay festival gyud ang term nila matag tuig, gumikan lagi sa hulga sa Bagyong Ada, diha man lagi daotang nga panahon no, labi na pagka Sabado kay kusog paghapon ang uwan, napay kusog nga hangin o gani wala pay gipabiyahe, nag-decide yun ang LGU Maasin niadto nga Sabado nga i-postpone ang sakay-sakay festival kagahapon. So bisan pa man kagahapon og anindot na ang panahon, pagka nindot na gyud ang panahon kagahapon, pero na-postpone naman sa dakbayan sa Maasin ang naasoy nga activity, hinungdan nga wala gyud kana nalahos, and matud pa sa LGU ila kana ang himuon no, next week na malahos ang naasoy nga sakay-sakay festival. Pero sa uban nga mga kalungsuran, like for example Sugod diha sa Pacific ug Panaon area, diha mga sakay-sakay pod nadayon kagahapong adlaw. And napapoy baybay nga mga kalungsuran or lugar nga magafiesta sa Balaang Bata or Senior Santo Niño ang lungsod sa Bato sa lalawigan sa Leyte. Kasikbit lang na dinhi sa dakbayan sa Maasin, magasaulog sila nga fiesta karong Enero 25 karong umaabot nga Domingo. And pinasubay ni ana, daghan silang mga activity nga naka-line up para gyud sa pag-celebrate sa kapistahan karong tuiga. And sa katapusan no, with regards lagi sa pag-open ining Regional Schools Press Conference kon RSPC karong adlaw, alas or alauna sa palis karong adlaw magasugod ang opening parade. Assembly is 1:30 to 3:30 p.m. Or ang ilang schedule sa parade karong palis 1:30 to 3 p.m. And atong sa mga katawhan dinhi sa lungsod sa Sugod ug makasikbit nga mga kalungsuran katong gusto mo tan-aw no, labi na katong adunay mga bata nga mosalmot sa naasoy nga competition, pwede ka mo makatan-aw sa naasoy nga parade, and ang naasoy nga opening program pagahimo dinhi sa Southern Leyte State University main campus, and ang assembly area di ay sa parade diha sa Sugod Central School. And tungod lagi sa kadaghan nga mga delegates gikan sa 13 ka division, Atisok and Zuzet o Glude, ang apektado nga mga tunghaan labi na ang distrito sa Sugod, distrito sa Libagon o distrito sa Buntok, gali napay apil ang district sa Tomas Opos nga apektado, gumikan kay tuaman dito nagapuyo temporary ang ato mga delegates, nagpatuman sila og kining
modular distance learning kay dili man sila kaya mag face to face gumikan kay gigamit man ang mga classroom para sa paghatag kay gayunan nga makapahuway didto ang nagkalain nga mga delegates gikan sa nagkalain nga mga division. So ato nga suportaran ang usa ka semana nga activity hangtod pa kini karon nga umaabot nga Friday. Oo, ang naasing activity January 22. Okay, sa oras nga alas 8:11 sa buntag, ani ana ang naandam nga mga balita. Usa ka bangka nalunod sa kadagatan nga sakop sa isla sa Ibasawa, Southern Leyte. Niatog yung kasagsagano sa Bagyong Ada. Sakay-sakay festival sa Dakbayan sa Maasin nga nakaschedule kagahapon, gi-postpone. MOA signing gihimo sa LGU Hinundayan og sa Kapulisan. And alumnos sa SLCU Buntok Campus sa Southern Leyte gipaila-ila ang fisheries program didto sa isla sa Limasawa. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod karong adlaw nga Lunes. And sa mga station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod Sir Dindo Alaras atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod ug atong mga kauban ang reporter nga maghatod og balita unya nga taon-taon. Kini ang inyong makauban Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo daghang salamat ko RP Jebic Ipes nga niya na papasadahan naman natin Kuya Alquin na natin mga kausa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayo, gadayo ate Suset Pretensyo. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so damo nga salamat Ate Sok Aberiyangan maupay nga aga sa iyo dida sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Madyong buntag yapon kan Kuya Jevic Epes ngan sa bugos nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. And syempre, good morning sa aton kaupod sa Academe. An aton bago nga mga kaupod, bago naton nga nakaupod dide sa Good Morning Eastern Visayas. An aton kaupod sa VSU DYDC FM si Sir Glody Kayunda. Ngan upay nga aga gihapon sa aton kaupod ka PCO sa PIA Biliran si Sir Rodrigo Victoria. Upay nga aga sa aton nga tanan sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon. Ako di yung mga kaupod yan ang Lunes nga edisyon sa naton taramdan Good Morning Eastern Visayas, Suzette Pretensyo. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control didiyan na si Joven Cardenas. Ang mga ka-PCO aton update dide sa panahon dede sa syudad San Calbayog. So kahuman sa ton malain nga panahon sa ton naglabay nga semana durot ni Bagyong Ada in maupayan nga di an kamutangan sa namon panahon nagpapakita si Mr. Sun nga kundiin amon temperatura yan nga di inadi sa 27 degrees Celsius but it feels like 31 degrees Celsius. So guti ayla an tsansa sa pag-uran nga nadide sa syudad San Calbayog ang pinakahitaas inaadila sa 14%, pero danay man gud indire ini natutuman maong para sigurado iwas sakit ngan iwas nga mahulus kita. So magdara na lasan pananggasan uran payong kay anyway an payong mapauran o mapaadlaw man in pwede naton iton nga magamit. Ngan sa pagkayana, dede sa syudad San Calbayog, an amon mga kalsada in medyo busy na. Oo, kay kauman sa ton, naglabay nga semana, nga waray mga klase, kay suspended ang klase tungod sa Bagyong Ada, in balik eskwela na naton mga estudyante. Ngan lain la sana, first day sa klase yan na para naman sa naton mga
college students, mga undergraduate students sa Northwest Samar State University para sa second semester sa school year 2025 to 2026. So, ang kalye dito dapit sa may Roveda Street, busy na, medyo nagta-traffic na sa aton. La pagpahibaro sa mga namamati sa aton yan, especially aton mga estudyante nga ti eskwela ti sulod na para sa first day san klase. Ngayon, update kita sa mga utilities naman dede sa Calbayog para sa aton kuryente. So, good news, kay waray nagpagawas san abiso san pagkaparong san kuryente. Pero bad news kay may adasan abiso san paghitaas san sukot san kuryente. So ini nga paghitaas san sukot san presyo san kuryente in mahitungod san paghitaas san presyo sa wholesale electricity spot market o WESM. Nga kundiin ang WESM mga ka-PCO asya ni ang virtual market nga kundiin nagpapalit an aton mga kooperatiba san sa kuryente para san kinahanglan nga kuryente para kung kulang an napalit o ginsusupply san contracted power supply. So ang sa Melco 1 nagpapalit sini nga sadton Disyembre 2025 ang buhatan nakapalit san 374,100 kilowatt per hour tikang sa WESM nga may adasan basic generation cost nga 36,411,106.66 pesos. So ito mahitungod san paghitaas. So may dagihapon paghitaas san sukot san kuryente yan So para sa mga balay residential matikang sa presyo nga 13.35 pesos sa Disyembre 2025 maghitaas ini sa 15.74 pesos. Para naman sa mga low voltage and konsumo from 11.07 pesos, maghitaas ini sa 13.64 pesos. Ngan sa high voltage nga konsumo, ang presyo matikang sa Disyembre 2025, maghitaas ini sa 11.70 o 11.80 pesos. So from 9.38 pesos sa December 2025 yan nga January 2026 maabot na ini sa 11.80 pesos. So ang matotal nga paghitaas sa sukot san kuryente maabot sa mga 2 pesos So tipid-tipid na laketa anay kay asya man good ini naghihitaas danen kunsuan sukot pero hinaut unta nga sa mga masunod nga mga bulan yan may adahasan paghamubo rollback san presyo san kuryente. And para naman sa tubig, good news kay ang Calbayog Water Company Incorporated waray nagpagawas san abiso san pagluya o pagwara san abid san tubig dede sa bugos nga service area san Calbayog Water Company Incorporated. Sa peace and order naman dito sa syudad San Calbayog, nagpapabilin kami nga generally peaceful. Although sa doon weekend may dala kita sa na-report nga sunog dito sa CHO o sa City Health Office dito sa syudad San Calbayog. Pero ito madagmit man nga narespondihan sa BFP nansan sa CDRRMO. So siya to ang aton mga pauna nga update sa kamutangan dide sa syudad San Calbayog. Para naman sa aton mga nahikay nga balita, mga top stories of the day, adin aton mga laray uluhan, biyahe sa mga sarakyan pandagat sa Northern Samar balik operasyon na. 9.1 million pesos nga kantidad sa ekipahe na sunog sa warehouse sa City Health Office sa Calbayog, Samar. Samtang second Police Mobile Force Company na dakop unwanted person sa Catbalogan City. BFP Santa Margarita nagresponde sa hacking incident sa Bungto. Ngan LGU Calbayog nagpatawag sa emergency meeting tungod sa bagyong Ada.
masyado naton mga nahikay nga balita aton mga laray uluhan ngan ayaw kamo pagbaya sa aton Facebook Live ngan sa radyo kay aton ini nga tanan igdedetalye og iglalayggay sa aton pagbalik. Aton oras 20 minutos sa naglabay sa alas 8 opay nga aga utro ngan back to you Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat ka RP Sused Pretensyo dirila ka mo niyo makikitaan ha FB Live ngan mababatian di dahiton iyo mga radyo para ton may mga load may mga smartphone paki-download po hiton apps nga PBS receiver magigibati-bati kita hiton na mga broadcast hiton iyo radyo so pwede kang piliin niyo DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog, DYSL, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Radyo Publiko Sugod, ngan sugod man, syempre, atong DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Download na, madali lang, mga ka-RP, ngan kadtuon ta naman, natin mga kapatid Academy, ang DYDCFM, han Visayas State University, ada po Sir Clody Gayunda. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mayong buntag Eastern Visayas, mayong buntag Visayas State University nga nahimutang dinhi sa atong pinalanggang dakbayan sa Baybay City, Leyte. Maupay gihapon nga aga. Ito naton mga suki nga man marati. Labi na dinhi may waray-waray nga dapit diha probinsya ha Leyte. Tikang diha may abuyog tipakadto na iton palo ngan Tacloban. Ngan speaking of mga waray-waray maupay gihapon nga aga ito naton mga kasangkayan dida Samar area labi na diha may Eastern Samar ngan tipakadto na north no nga Samar area. Maupay nga aga ngan hinaton ta ada kamo hiton maupay nga kabutang yan ang mga takna. Og sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo ug sa kinatibukang puwersa sa DYDC FM 104.7 kini si Glody Kayunda ang maghatod kaninyo sa mga balita ug update ug serbisyong publiko dinhi sa Baybay City, Leyte. Og update karon sa komunidad sa weather update. So parehasad sa inyong na-experience diha sa atong tagsa-tagsang no diha sa atong partner station no sa tagsa-tagsan ta atong lugar. Nagpakita sad ang adlaw karon nindot yun kayo ang kabuntagon pero adunay posibilidad nga mag-ulan o kalit-kalit nga mga o pag-ulan sa hapon uban sa cloudy o partly cloudy nga kahimtang karong adlaw mga higala. So yan para sa mga mugawa sa ilang panimalay ayo kalimot pagdala og payong proteksyon sa init ug ulan ayo sad kalimot pagdala og face mask ug alcohol kuan mo adto mo sa mga crowded nga lugar. O ga-update sa pagtagatubig diri sa dakbayan sa Baybay. So walay gi-abiso nga pagtaas sa rate sa tubig apan gipahigayon sa Board of Directors ang ilang first regular board meeting niadtong naglabay nga semana. Diin gitutukan nila ang paghimo og dugang nga mga giya aron mapaligon ang pulisiya batok sa illegal nga kalihukan nga makaapekto sa supply sa tubig. Gitambungan kini sa board nga gipanguluhan ni Attorney Eden C. Butawan uban sila Director Ramonina Apas, Director Helcon De La Torre ug Director Elmer P. Diaz ug padayon ang ilang paningkamot sa BCWD o sa Baybay City Water District sa paghatag og lig-on ug malungtaron o dekalidad nga serbisyo sa tubig alang sa Baybay City. So sa peace and order niadtong Enero 18 ning kasamtangang tuig mipahigayon ang Baybay City Police Station og business establishment visitation og dialogue ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio, Chief of Police, tumong sa kalihukan mga kasangkayon ang pagpaligon sa police visibility o pakigtambayayong sa mga negosyante, pagsiguro sa kaluwasan sa mga establishmento o paglikay sa krimen
isip kabahin sa Enhanced Mobile Police Operation kun EMPO. Og update sa kuryente. So parehas din nino atong na-experiencehan karon. So adunay pagtaas sa rate sa kuryente diri sa Dakbayan sa Baybay. Sa bulan sa Disyembre tuig 2025 adunay dakong pagsaka gikan sa WESME or ang wholesale electricity spot market. So ang pangunang hinungdan mao ang kakulang sa supply sa kuryente diri sa Visayas. So tungod niini nagpadala og kuryente gikan sa Luzon padulong sa Visayas pinagi sa high voltage direct current kon HVDC line aron masiguro ang igo nga padayon nga supply sa kuryente. So gikan sa 15 per kilowatt hour musaka na kini ngadto sa 16, so dako gyud ang pagsaka. So kinahanglan na magtipid labi na diri sa probinsya sa Leyte. Og update sa panglawas, adunay gipagawas nga dengue alert ang Baybay City Health Office. So gikan sa 4S nga kontra dengue lalong pinatibay mag 5S na siya mga higala. So gikan sa 4S, search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas, o ang ikalima mga higala, sustain hydration para magpabiling himsog ang atong Yes, Sir Cody. Sir Glody, daramang kita dano hadtoan subido nga pag inuuran tapos natin mga garbage ginwawat sikula natin bisdiin dito naman nahuhumulan tubig nga hinuhurunan hit nga mga namok nga nagdadanan sakit nga dengue. Oo, so dapat gud magpabiling limpyado. Correct. Og limpyo na to ang atong palibot kay na makuri na ano nga magkasakit kita yan ang panahon kay mamahal iton tambal. Anyways, mga higala, keep tuning in alang sa uban pang balita sa laing dapit ng atong rehiyon o alang sa dugang detalye sa naasoy nga mga balita. O so, ang atong headlines di ay libreng coconut seedlings ipanghatag sa PCA Baybay o Abaca Research o Innovators na pili isip national finalist sa 2025 Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo. At ang iyong mga detalye ni ining mga balita. Damo nga salamat, Sir Glody Gayunda. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kadto naman natin, Engineer Alcuin ni Sir Rodrigo Victoria. Naabay, Sir, kay medyo nakaka-eksperyensya natin mga ka-RP, mga ka-PCO, habiliran, hadton maluyang internet connectivity, pero laging handa man kita, so may daging preparar nga balita. Yung Sir Rodrigo Victoria, makakasalagyap natin hiya, dini naman hiton pan Lunes nga edisyon it Good Morning Eastern Visayas. Didi naman naamon na syudadan Borongan. Thanks God tanan nga mga lugar. Natin gimbaruan natin tikang dito Baybay binagikan Sir Glody Hasugod dito naman Kalbayog mas okay spot sa all right iton panahon pero maging maging laging handa bangin man la naman tigda nga maka-eksperyensya kita hin na mga pagtarias maadlaw matarias so ingat mga kapatid. Adi naman adun amon may papahat nga mga balita adto nahikay nga mga notisya hadton mga resgaduhan natin nga mga kauban DYS Radio Pilipinas Borongan namon ipapatikim mga kapatid. Sobra 46,000 nga mga pamilya Eastern Samar apektadohan Bagyo Ada. Sobra 4,300 evacuees na hipatik. Suspensyon ng biyahe kadagatan ginbulkas na. Samtang top 1 most wanted Calabarzon nga naatubang hinkaso nga acts of lasciviousness. Nadakop habung 2 oras. Hanatad naman hiton negosyo, business permit renewal nga waray pinalidad a syudadan Borongan ginpahilawig na dahiton Enero 23.
Pagtagapan narabuhoan naman job facilitation naging dudumariton amon peso local recruitment activity pagdudumaraon magtratrabaho ging kikinahanglan na pag-aabrihan nga CBS branch light syudadhan Borongan mga ka-RP mga ka-PCO ang tabayani ang katukiban na nasabi nga mga balita unyang taud-taud didayton second page ito natin pagkarampang Good morning Eastern Visayas sudidal akam. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, tak na natin. 33 minutos na nakalabay alas 8 nga nini nga punto. Aton titikangan susugdan ng pagpapadangat ng mga balita. Siyempre, ato natin mga kausa, mga kauban, RP, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Kanto natin, hiyo Kuya Jebig Tipis. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Og para sa mga balita din sa lalawigan sa Southern Leyte, alumno sa SLSU Bunto Campus sa Southern Leyte, gipaila-ila ang fisheries program sa isla sa Limasawa. Para sa detalya na report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Ang Southern Leyte State University pinagi sa alumnos nili nga si Jefferson Amogues nagpahigayon og orientation ug career talk alang sa mga tinun-an sa Limasawa National High School kanatong Enero 12 tuig 2026.
Si Amogues kinsa usa ka graduado sa Bachelor of Science in Fisheries ug kasamtangang nanimuyo sa isla sa Limasawa nakigtagbo sa mga estudyante gikan sa grade 10, 11 ug 12. Ang maong kalihukan nagtumong sa paghatag og katinawan mahitungod sa kurso nga fisheries, ang mga hagit ug kaanindot sa pagtungha niini ug ang halapad nga oportunidad sa trabaho nga nagpaabot sa mga mugraduar niini nga mao nga disiplina. Saya nga pakigpulo ang gipasabot ni Amogues ang kamahinungdanon sa fisheries professionals sa pagdumala sa natural nga kainguhaan sa dagat pinaagi sa sustainable management. Iya sa mga giisgutan isip usa ka komunidad nga gilibutan sa kadagatan nga dako ikatabang ang mga eksperto sa fisheries sa pagpalambo sa ekonomiya o pagprotekta sa kabaybayunan sa Limasawa. Kini nga maong inisyatiba nagpakita sa lig-on nga tinguha sa mga alumni sa SLSU Bontoc Campus sa paghatag og giya og inspirasyon sa mga kabatanunan. Pinaagi niini, gilauman nga mas daghan pang nga mga batanon gikan sa isla ang madasig sa pagkuha og mga kurso nga dako og kontribusyon sa kalambuan silang kagalingong komunidad ug sa industriya sa pangisda sa nasod. Balita gikan sa SLSU Bontoc Campus para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa siyahan nga balita matikang gede sa RP Calbayog, biyahe sa mga sarakyan pandagat sa Northern Samar balik operasyon na. Ini igdetalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginanunsyo sa Philippine Coast Guard Station Northern Samar nga gintanggal na ang temporaryo nga suspensyon sa mga biyahe pandagat sa probinsya. Ini mahuman i-report sa pag-asa nga waray na ang tarhog sa bagyong Ada basar sa Tropical Cyclone Bulletin No. 20 kagabi Enero 18, 2026. Basar sa Coast Guard, balik na sa normal nga operasyon ang tanan nga sarakyan pandagat nga nagbabiyahe sa sulod sa jurisdiksyon sa CGS Northern Samar. Karuyag signgon, pwede na nga magbiyahe ang mga pasahero ngan kargamento basta nasunod sa nagpapabilin nga polisiya sa katalwasan. Samtang ginaabisuhan lagi hapon ang publiko ngan mga operators sa bangka nga sundon ang mga polisiya sa ilarom sa HPGG Memorandum Circular 02-23 o unrevised guidelines on the movement of vessel during heavy weather nga ginpatuman sa Marso 23, 2023. Nagpahimang no gihapon ang buhatan sa tanan nga magpabilin nga mabinantayon sa kamutangan san panahon ngan unahon ang katalwasan sa kada pagbiyahe para sa mas talwas ngan malimpyo nga kadagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras at 38 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa mga balitang nakalap diri sa Dakbayan sa Baybay, libreng coconut seedlings ipanghatag sa PCA Baybay. Ang mga detalye atong makauban si Micaela Gongora. Abaca researchers ug innovators gikan sa National Abaca Philippine Coconut Authority kon PCA Baybay nga adunay libreng coconut seedlings nga OPV 12 variety nga ipanghatag alang sa mga narehistro nga mga mag-uma sa lubi sa National Coconut Farmers Registry System kun NCFRS sa Dakbayan sa Baybay, Leyte. Sumala sa pahibalo ang mga makabenepisyo niini, maulamang ang mga mag-uuma ngang ilang kalubian na himutang sulod sa Baybay City. Sa mga mag-uuma sa lubi nga wala pa marehistro sa NCFRS, mamahimo makakuha gihapon sa libreng seedlings basta siguroon nga makakumpleto o makapasa sa mga requirements alang sa NCFRS registration. Ang maong mga coconut seedlings makuha didto sa City Agriculture Office Nursery nga nahimutang sa Barangay Gaas, Baybay City. Alang sa dugang kasayuran o giya, gidapit ang mga interesadong mag-uuma nga mobisita sa PCA Provincial Office sa Taytayan Zone 23, Baybay City matag Lunes alas 8 sa buntag, kutob alas 5 sa hapon ug matag Biyernes sa hapon
aron makikita sa assigned Coconut Development Officer sa Baybay nga si Lindel Gakutan. Ipahinom duman usab sa PCA ang tanan nga first come first serve ang pamaagi sa pagpanghatag sa libreng coconut seedlings. Busag yawhag ang mga mag-uma nga dili na maglangan. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ngadto naman kita kan Sir Bong Rodrigo PIA Beliran. Beliran maglunsad sa first Provincial Clean and Green Day karong Marso 7. Ang detalye tikang kan Sir Rodrigo. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Biliran maglunsad sa First Provincial Clean and Green Day karong Marso 7. Magiusa ang talang sektor sa probinsya sa Biliran alang sa First Provincial Clean and Green Day karong Sabado, Marso 7 gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag. Mao kini ang panawagan ni Gobernador Rogelio Espina katapos sa obserbahan nga mga pagbaha sa pipila ka madapit sa probinsya nga dala sa kusog nga uwan nga dala sa bagyong Ada. Matod pa sa gobernador, lakip sa kalihukan ang dungan nga pagpananom og mga kahoy sama sa indigenous hardwood, grafted fruit trees, kawayan uban pang mga tanom sa mga bukid, kabungturan, dapin sa kalsada, suba, sapa ug mangrove areas. Magpahigayon usab og clean drive sa mga eskwelahan, kanal, baybayon uban pang palibot. Ang provincial government of Biliran maghatag og mga tanom ug magapahulam og grass cutters alang sa paglimpyo sa mga lugar. Iawhag ang national agencies, LGUs, barangay, pribadong sektor, NGOs ug people's organization nga moapil sa kalihukan. Gilauman nga mahimong tinuig nga tradisyon ang Clean and Green Day isip pagatiman sa kinayan uban sa planong pagpagawas og resolusyon nga magadeklara sa unang Sabado sa Marso isip Provincial Clean and Green Day o alima sa Kinayahan Day. Amadon balita, tikang naman PIA Beliran ipinaagi kan Sir Rodrigo Victoria ngan didi naman hamon na syudadhan Borongan DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan maliwat titikangan ang pagpapadangat ang mga balita sobra 46,000 nga pamilya Eastern Samar apektado kan Bagyo Ada sobra liwat hin 4,300 evacuees adto na hipatik suspensyon han biyahe kadagatan ginbulkas na ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Pamilya o 160,097 individual ang apektuhan ng Tropical Storm Ada sa probinsya ng Eastern Samar. Sumalahay Initial Situational Report number 5 han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Tungod ang pag-uuran gan pagbaha, 1,211 nga pamilya o 4,384 nga individual ang gin-evacuate sa iba-ibang evacuation centers ha mga bungtuhan oras Taft, San Policarpo, Arteche, Hipapad, Dolores, Borongan, Sulat, Maslugnan kan Avid. Sumalahan PDRRMO kadamanhan mga evacuee inakabalik na ira mga balay han paghuphupan tubig baha. Pinakadamang nga naapektuhan nga residente ang nahipati ka oras kan Avid, Llorente, Lawaan, Arteche, ngan Borongan City, upod ang Pipiranga Island Barangay. May nahitala gihapon nga guti ay nga landslide ha Borongan, oras Taft ngan Hipapad, pero passable na ang mga dalan. May dadanyo sa agrikultura, Arteche, nga nagkakantidad sobra 6.2 million pesos, samtang 28 nga kabablayan, ang may parte nga nadaot ha Dolores ngan Hipapad. Waray na itala nga namatay, nawawara o nasamdan. Samtang ginbukas na han Philippine Coast Guard ang suspensyon han biyaya kadagatan na Eastern Samar kahuman magpahayag ang pag-asa nga waray na tropical cyclone wind signal ha probinsya. Gintutugutan na ang pagbibiyahan nga tanan nga sasakyan pandagat bisan pa man ginpapahinumdum ang publiko nga maghirot ngan padayon nga magmonitor han mga weather advisory. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas.
Sa dugang balita din sa lalawigan sa Southern Leyte Cold Storage Facility, giplanuhan nga itukod aniya report ni Ms. Dalia Urit Atwil. Radyo Pilipinas Report. Isugda na sa lokal nga kagamhanan sa maasin ang mga plano alang sa pagtukod og cold storage facility isip kabahin sa paningkamot sa pagpalikon sa sektor sa agrikultura ug pangistaan sa syudad. Atong sa ka-meeting, si OIC Mayor Maria F. Abiera sa Bandal, kauban si City Agriculturist Julius Monghe, nakitagbo sa mga hinutungdang opisina o mga partner stakeholders aron hisgutan ang gisugyot ng proyekto. Ang mga panagtigom nagtutok sa koordinasyon, technical nga konsiderasyon o kolaboratibong paningkamot alang sa epektibong implementasyon sa mga pasilidad. Tumong sa cold storage facility, ang pagkunhod sa post-harvest losses, pagpaayo sa kalidad sa mga produkto, ug pagpaligon sa agricultural value chain sa Maasin City. Gilawman nga kini makatabang dako sa mga lokal nga mag-uuma ug mangingisda, ilabi na ang pagpreserba sa ilang ani ug dawi aron mas taas ang bili ug kita. Gipasiugda sa lokal nga kagamhanan nga ang proyekto kabahin sa padayon nga inisyatiba sa pagpalambo sa agrikultura ug paghataw og lig-on nga panginabuhian sa katawhan sa syudad. Paritagikan sa Nakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Urit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Sa kadugangan nga balita, 9.1 million pesos nga kantidad san ekipahe na sunog sa warehouse sa City Health Office sa Calbayog, Samar. Ini igbabalita ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Umabot sa por lo menos 9.1 milyones pesos ang kantidad san danyos san sunog nga nahitabo sa warehouse san Calbayog City Health Office kaagahon sagtong Sabado. Base sa report san Bureau of Fire Protection, pasado alas 2:52 san kaagahon san ig-report ang nasusunog nga HEMS warehouse nga mabibilngan sa sulod san City Health Office compound. Dagmit nga nagresponde ang mga bumbero ikang sa Calbayog Central Fire Station, Fire Substation ug CDRRMO. Gindeklara nga kontrolado ang sunog alas 3:15 san kaagahon ug fire out alas 3:41 san kaagahon. Base sa paunang investigasyon, nagtikang ang kalayo sa sulod sa northern portion sa warehouse usa nga one-story nga building kundiin lakip sa mga nasunog ang mga laboratory ug medical equipment. Maabot sa 260 square meters ang sukol sa warehouse. Waray naman na report nga nasamaran o namatay. Padayon paghihapon ang investigasyon sa BFP para matudlok ang eksakto nga kausa sa sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Charmaine, san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Og sa lain pang balita, nakalap dinhi sa dakbayan sa baybay, abaka researchers og innovators napili isip national finalist sa 2025 Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo. Alang sa mga detalye ng report. National finalist ang Abaca Researchers ug Innovators gikan sa National Abaca Research Center sa VSU sa 2025 Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo Group Category. Usa ka prestihiyosong pasidungog nga gihatag sa mga individual o grupo nga nagpakita og talagsaong serbisyo publiko sa nasod. Giimbitar ang grupo sa Pagpupugay 2025 parangal sa mga lingkod bayani nga ipahigayon sa Malacañang Palace karong Enero 28 ng kasamtangang tuig. Diin personal nga ihatag ang pasidungog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kini nga nasudnong pag-ila nagpasidungog sa ilang dakong kontribusyon, inobasyon ug dedikasyon sa pagpalambo sa industriya sa Abaca ug sa pagpaligon sa mga komunidad sa rehiyon ug sa buong bahin sa nasod. Ang awardee team gilangkuban ni Dr. Romel Brigoli Armisin, Team Leader Dr. Feliciano Gonosinon Sr., Miss Jides Miladil Nunez Solomon, Dr. Luz Ordez Moreno ug Dr. Flora Mia Y. Duaten, tanan gikan sa National Abaca Research Center. Ang kalampusan sa grupo usa ka dakong garbo sa komunidad sa mga VESCAN ug nagpamatuod sa importante nga papel sa panuki-duki ug inobasyon sa pagpalambo sa agrikultura ug serbisyo publiko sa Pilipinas. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning,
Eastern Visayas. Samtang kadugangan nga balita, tikang didihaman na DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan Top 1 Most Wanted Calabarzon nga naatubang hinkaso nga acts of lasciviousness na dakop habong 200 oras sa detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Hapadayon nga kampanya kontra krimen, malangpuson nga nadakop han mga otoridad han Eastern Samar Police Provincial Office o ESPPO ang top 1 Regional Most Wanted Person han Police Regional Office 4A o Calabarzon dida ang hasang intelligence-driven manhunt operation ha Barangay Burak oras Eastern Samar han gabi han Enero 15. Ang suspitsado yung ginkilalang alias Ryan, 27 anyos ng residente na sabi nga barangay. Ang pagdakop in gindumara basarin warrant of arrest para ang kaso nga acts of lasciviousness nga ginpagawasan Regional Trial Court Branch 175 San Mateo Rizal hadtong Disyembre 22, 2025. Durante ang pag-aristo, ang suspitsado yung ginsumatan niya mga katungod ha pinulungan ngayon nasasabtan. Yan pagkatapos ang gindara oras MPS para ang kaangayan nga dokumentasyon. Ang operasyon ang gimpangunahan ng oras MPS sa ilaruman pagmangulo ni Police Captain Erickson Balbabuco upod ang suportahan Intelligence Unit han ESPPO. Inalalay gihapon aton mga operatiban Intelligence Unit han Police Regional Office 8, Rizal PPO, San Mateo MPS, ngan 801st Maneuver Company han Regional Mobile Force Battalion 8. Sumalak ang Police Colonel Ernesto Macasil, Provincial Director han ESPPO, ang malangpuson nga operasyon inbungan maupay nga koordinasyon han iba-iba nga unit han Philippine National Police. Pulong niya ini nagpapakasag han kaugop initiative kon kriminalidad at tuhan ngan utdon, gobyerno ugupan para han kamurayawan ngan kauswagan. Nagpapakita gihapon ini han waray paglubad nga dedikasyon han mga otoridad nga pudgan ang kriminalidad ngan siguraduhan ang kaligtasan ngan kamurayawan han nga tanan nga istihanon. Ang suspitsado ay nakatalaan nga turnover ha Court of Origin na Rizal katapos laan mga legal nga proseso. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Daisy Bilizar. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pa nga balita din sa Southern Leyte, mowa alang sa pagpatuman sa Oplan Jacobs, gipirmahan tali sa LG Hinundayan o sa Kapolisan para sa detalye, ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Gipirmahan sa lokal nga panggamhanan sa Hinundayan Southern Leyte o Hinundayan Municipal Police Station ang usa ka Memorandum of Agreement kun mowa tinikabahin sa iniusang pagpatuman sa Oplan JCAPS Conjoint Community Action for Preparedness and Safety. Naseran nga ang kasabutan, nagpasiugdas sa kolaborasyon o gipaambit nga responsibilidad sa pagsiguro sa kaandam sa komunidad, kaluwasan sa publiko, kalinaw ug kahusay sulod sa lungsod. Gilantaw nga pinaagi sa Oplan JCAPS, mapauswag ang koordinasyon sa lokal nga panggamhanan ug kapulisan, mapatuman ang mga proactive nga lakang sa kaluwasan ug matabangan ang komunidad nga mamahimong andam. Balita gikan sa lungsod sa Hinundayan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang second Samar Police Mobile Force Company nadakop ang wanted person sa syudad San Cat, Balogan. Ini igre-report ni Jamaica Erbon. Radyo Pilipinas Report. Eksakto sa Enero 16, 2026, nadakop sa Joint Operation sa 2nd SPMFC Catbalogan City Police Station. Ngan PIU Samar PPO ang usa nga wanted person sa Catbalogan City, Samar. Ang nadakop ginkikilala nga alias Berto, 66 anyos, para palay nga residente sa Catbalogan City. Ang pagdakop ginbuwat pinaagi sa warrant of arrest tungod sa frustrated murder na may recommended bill nga 2,000 nga ginpagawa sa Nobyembre 13, 2017 sa Regional Trial Court Branch 29 Catbalogan City.
Ang operasyon ginpanguluan ni PLT COL Michael Jude D. Dutingko. Upod ang CCPS ngan PIU Samar, PPO nga ginbantayan sa Police Samar Provincial Office ginamit an alternative recording device subay sa balaod. Ang suspekya na aada sa kustodiya sa Katbalogan City Police Station para sa husto proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Jamaica Airborne Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Damo nga salamat Jamaica sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Nanatad hiton paghahatagin wada hiton panarabahuan o job facilitation, local recruitment activity pagdudumaraon magtratrabaho ging kikinanglan pag-gaabrihan nga CBS branch light ta syudadhan Borongan adi adton katukiban na naton balita. Radyo Pilipinas, report. Ng local recruitment activity pagbibinuligahit Public Employment Service Office sa Borongan City with China Bank Savings CBS nga pagbubuhaton nit Lunes Enero 19 alas 8 aga nga diton alas 4 hit pa Capitol Gym na barangay lang ala nga syudad ang Borongan. Base ang paanunsyo hit sa Borongan official FB page san buhatan ang CBS in magpapahiluag hit APD business parit pag-aabrihan ng Eastern Summer Branch Light sa syudad ang Borongan. Ang gingkikinhanglan nga mga magtatrabawan CBS san masunod: Marketing Officer, Marketing Associate, Liaison Associate, Billing and Remittance Associate, Service Head, Control Officer, Loans Processor ug Teller. Gimpapahinumdum pa paanunsyo nga adton cut-off time it eksaminasyon inti kang hit alas 8 immediate aga nga dahiton alas 11 hit udto. Ginaaghat ang kwalipikado nga mga aplikante nga mag-apply og dad-an adton updated resume. Balita na hikay tikang adton official FB page san Peso, Borongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Grupo sa mga mag-uma, laumang makadawat og chicken layering project sa Department of Agriculture. Para sa detalye ng report ni Ms. Dalia Orit Atwil. Radyo Pilipinas, report. Gilauman nga makabenepisyo ang usa ka grupo sa mga mag-uuma sa Dakbayan sa Maasin, pinaagi sa chicken layering project sa Department of Agriculture o DA ilawom sa DA Livestock Program human ma-finalize ang mga dokumento alang sa mga proyekto. Atul sa usa ka produktibong meeting, nakigiusa ang Pinoy Cooperative, Department of Agriculture ug ang City Agriculture Office nga gipangunahan ni City Agriculturist Engineer Julius Monghe aron tapuson ang Memorandum of Agreement alang sa implementasyon sa proyekto diin ang Local Government Unit o LGU mo'y mahimong implementing agency. Mitambong sa meeting si Rosalyn Gonzalez, ang manager sa Pinoy MPC, Aname Odarbe, Dairy Supervisor, Mario Tolero, BOT Chairman, ug ang mga kawani sa DA Livestock Program nga sila si Janelle Adarayan, April May Amoto ug John Lester Turculas. Ang chicken layering project nagtumong sa pagpaligon sa panginabuhian sa mga mag-uuma pinaagi sa paghatag og layered chickens nga makahatag og padayong kita gikan sa produksyon sa itlog. Dilaw man usab nga makatabang kini sa pagpalambo sa lokal nga produksyon sa itlog ug sa seguridad sa pagkaon sa komunidad. Sa higayon nga mapirmahan ang MOA, sugdan na dayon ang porma nga implementasyon sa proyekto nga gilawmang makahatag og dugang oportunidad ug lig-on nga panginabuhian alang sa mga benepisyaryong mag-uuma. Palitagikan sa Department of Agriculture para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat Ms. Dalia Orit Atwil sa mga report atong oras alas 8:58 na sa buntag. Og una lang kami manamilit din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod sa itong programang Good Morning Eastern Visayas. Sa nga sa itong station manager Sir Dindo Alaras, atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugo ng atong intern or OGT gikan sa SLSU. Kini ang inyong kauban Jevic Epis. Muingon daghang kayo salamat og once again, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang, para sa katapusan nga balita dide sa RP Calbayog, BFP Santa Margarita nagresponde sa hacking incident sa Bungto. Mamatian naton ang detalye matikang kan Jubeya Balag. Radyo Pilipinas, report. Nagresponde ang EMS Santa Margarita Fire Station
ubos ang pagdumara ni SF Opor Erwin N. Dominguez sa usa na hacking incident sa Borok Ono, Barangay Sulsugon, Santa Margarita, Samar. Pag-abot sa lugar, nakita ang 71 anyos nga lalaki. Matinaw ang panahon na una, may ada 3 na pulgada na samad sa butkon, ngan usa na pulgada na samad sa agtang. Ginhimo dayon sa EMS ang una na pag-ataman. Ginpugnan ng pagdugo, ginbutangan sinwon dressing, ngan ginmonitor ang vital signs ang pasyente. Katapos gintransportar ang pasyente ngadto sa Calbayog District Hospital para sa dugang na pag-ataman medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Jobea Balag, Work Immersion Students ang Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Jobaya, san imo balita. Nga nuwari na kita oras, mananamilit na gihapon kami dito sa RP Calbayog. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributors. Yan ang aga si Charmaine Perito Balvez, Jamaica Erbon, Jubea Balag, ngan si Joyce Claire King. Nganda maghihapon nga salamat sa ato nakaupod sa Master Control, si Joven Cardenas. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Novelon, ako niyo nakaupod yan ang Lunes nga edisyon sa naton taramdan. Good morning Eastern Visayas, Suzette Pretencio. Damo nga salamat ngan maupay nga aga sa aton nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Sir Glody. Yes, well, good day yung oras mga higala. Daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo. Ug sa ngalan sa mga station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, ug sa kinatibukang puwersa sa DYDC FM 104.7, kini si Glory Kayonda lang ning atong tulamanon ng Good Morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, un minuto na, nakalabay alas 9, so hiningi gayon, temporaryo kami nga mananamilit, adon tibok nga person. Good morning, Eastern Visayas, dini naman na rin 8 ang PCO, nga na natin mga kausa, BSU, DYDC, 104.7 FM. So, ang ngaran po bugos nga DYS family naman ni Sem kan Ati Ruth Rivera Abunda kan Jeffrey Cudes kan Kuya Buboy nga nahanatan didi ka partner nga super taking engineer hi Kuya Alquin nga nadon natin mga arisgaduhan mga kagihan nga mga kausa production team man yung radyo nga tig-kontribuaran mga balita yan ang adlawan Lunes. Ate Daisy, Ate Pen, Ate Soap, God willing and stay safe everyone. Maayong buntag. Maupay nga aga. Morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service.